Good morning. Have a nice day po sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay after 3 years of investment, we check our investment this year. At this year, 3 years from 2021 until now, we check our investment. Simula tayo sa ating GCash. Investment natin sa GCash. Ay ating tingnan. Investment natin sa GCash ay meron tayong G-Stock. Ang G-Stock natin sa araw na to ay lumapit siya ngayon. Ngayon is December 3, 2024. No? I start my G-Stock since April, and then I put 50,000, no? Tingnan natin, 50,000 sa G-Stock. 50,000 sa G-Stock. Ang ating amount ngayon ay 54,258, no? I spent 50,000. I start April 26, 2024. Ang aking nabili na stock is Alliance Global, Ayala Land, DNL, and Pure Gold. Nabili ko po siya is sa worth 24 pesos per share, 6 pesos per share, 28 pesos per share, and 9 pesos 21 shares. Kaya nag-grow na siya ngayon ng 4,000. Kaya kasi meron tayong 54,258. Ito po yung G-Stock natin. G-Stock. Punta po tayo sa ating saan tayo punta? Punta tayo sa ating G-Fund. I invest only G-Fund worth of 6,700, I think so, this one. Meron tayong 149 shares, no? I start investing in G-Fund. Ito po yung mayroon po siyang dividend monthly. Ang monthly dividend ko po ay 31 pesos sa 112 shares. Ngayon, 149 shares. Hindi ko pa alam kung magkano yung dividend natin monthly. Kasi ang monthly natin is sa 112 is 31. Ito yung 31 last November. Yan po yung dividend na tanggap ko monthly. Kaya, pero nung nakaraan, October 16, may dividend is $17. $17 ang dividend ko po. Pag mayroon lang pong laman yung GCash ko, kung may sobra, ayan, nilalagay ko lang po dyan sa may aking G-Fund, no? Kasi kahit piso lang kasi, pwede kang mag-invest dyan sa G-Fund, no? Any amount. Ang total nito is 6,700 plus. Ngayon kasi 6,886 na siya. Not bad. Kailan ba ako nag-start na? I start this is, nag-start ng aking G-Fund. Nag-start ako ng G-Fund ko is July 22, 2024. No?
Naglagay ako ng 150, 9 pesos. Tapos nung nagkapira ako, nagbigay ko ng 2,000. Any amount. Dito tayo sa crypto. Meron akong crypto sa Gcash. Ang crypto ko sa Gcash is kalalagay ko lang to nung nakaraang araw. I put 1,900 kasi yun lang laman ng pera ko. Tingnan natin. Meron tayong I invest 1,900, ngayon 2,066 na po siya, no? Tapos kailan ko po siya ininvest? Nag-invest po ako is November 25, no? Ano ngayon, December 3, November 25 is already 1 week, no? Tubo na po siya ng I-invest 1,900. Tubo na siya ngayon ng 166 pesos kasi 2,000 na kasi yung laman. Ito po ating Gcash. Punta naman tayo sa ito po yung ating Gcash. Walang laman na itong GSave. Punta tayo sa GSave. Ating GSave. Meron tayong 16,908 savings. Tapos, punta tayo sa ibang nating crypto. Punta tayo sa crypto natin. Punta tayo sa CoinPH. CoinPH. Itong investment ko, CoinPH 2021. I start 2021. I spend 25,000. Kaya ngayon, umabot na siya ng 27,870 for 3 years. No? For 3 years. Pero last 2 years, yung 25,000 ko nagiging 11,000. No? Sobrang baba talaga. No? Past few years sa 25,000 nagiging 11. But I still keep my 25,000. I never withdraw. I never sell until now. Nag-grow siya balik. 27,000 ulit. Meron tayong, ito po nabili natin yung Bitcoin. I put money, my Bitcoin is 6,000. Kung di ako nagkamali, 6,000 yung Bitcoin nabili ko niyan. Yung BCH ko is 5,000. Tapos, yung PP is 2,000, no? I spent 2,000 sa PP. Tapos, sa ETH is, yung PP, last 2 weeks ata yan, binili ko, no? Kasi 23,000 lang na-invest ko doon sa 2021. Tapos ngayon ko ulit binuksan yung yung aking CoinPH. Nagdagdag ako ng 2,000 sa PP coin, PP crypto ng 2,000. Tubo na rin siya ng 3,000. Tumubo na siya ng 1,500 kasi na 3,000 na siya. I spend at 2,000. Tapos yung ETH ko, 2,000. Yan, I buy 2,000 sa ETH. Yung marker is 2,000 yan, still low. Yung AB ko is 2,000 din yan, still low. Tapos yung Uni ko, 1,000 yan, still low. Yung KNC ko, 1,000 din yan, still low. All of them is 1,000 but still low, no? Napakababa nila ngayon. Hindi pa sila nag-grow. Ang nag-grow today is yung PP at saka yung yung Bitcoin, no? Kasi 6,000 lang yung binili ko yung Bitcoin. Pero ngayon is nagiging 9,000 po siya. Tubo na siya ng This is my CoinPH. Punta tayo sa natin. Punta tayo sa ating PDAX.
My PDAX is 32,000, but I spent this one 3 years ago, 25,000 I spent this amount. At ngayon lang po siya nag-grow, no? Ngayon lang po siya nag-grow dahil po sa XRP. Ito po yung nabili ko dati sa 2021. Yung Bitcoin ko dyan is 5,000. Ngayon is 8,000 na siya. Tapos yung BCH ko ata is 5,000 yata binili ko dyan eh. Kaya lang, hindi ko lang alam bakit mababa pa siya. Yung ETH ko 5,000 din yan. Pero mababa pa rin ngayon. No? Ang nag-grow lang ngayon sa akin is yung XRP, no? Kasi I spend the XRP is 3,000 2021. Ngayon nagiging 8,000 na siya. Kaya parang nag-grow na po siya, no? Ng aking naging 32,000 na po siya. Total po ng aking investment, no? But 2 years ago, 8,000. Yung 25,000 ko, 8,000 lang to. A bit sad kasi nga akala ko sobrang baba, pero I still keep, no? Di ko po rin winidraw or bininta yung shares ko. At itong pera na to, it means this is money that I can hold long, no? Hindi mo ginagamit, no? Ibig sabihin, ito extra money. Not, I invest, I try to invest. Ito po yung pera na 2021 na savings, no? And then, I put in investment. This is my PDAX account. Punta tayo sa Binance. I have my Binance din. My Binance is 320 US dollars, no? Last 2021, I paid this is 375 US dollar. Hindi pa siya nakabawi, no? A bit small, no? Ibig sabihin, pero yung value is quite big kasi 2021 this is around 19,500 Philippine money. $50 pa po yung bili ko ng US dollar. Ngayon kasi 59 na. Umabot na ng 59 yung US dollar ngayon. Kaya this is around 18,000 plus, no? Kung yung 320 is 18,000 plus, malapit na rin siyang bumalik sa 19,500, no? Kasi last time 375 19,000. Ito po yung aking account na binili na ni Shiba Inu ako. I buy my Shiba Inu is $25 US dollar. Ngayon nasa 57 na po siya. Bumili ako ng XLM. Kundi kalimutan ko magkano nabili ko sa XLM. Bumili ako ng Ethereum. Ang Ethereum ko is around $28. Alam ko $28 yung binili ko sa Ethereum. Yung TRX ko is hindi ko alam kung magkano. Alam ko siguro mga 10 siguro to 15 o 16 yata. Itong Cardano, I remember I buy this one is $56. Kaya masyado pong mababa ngayon, no? 31 na lang siya. Pero yung USDT, nabili ko yung USDT last time $26. Ngayon is $30 na siya. Tumaas na yung $26 po yan nung $26, $25 yata, $25 siya nung nung 2021, yun naging 13 na. Tapos yung Dogecoin, binili ko yung Dogecoin is $10.
Kaya nagiging 20, nagdoble na yung Dogecoin. Tapos yung Gala is $10. Mababa na yung Gala. Yung SC is $10 din yan. $5 na ngayon. Movie Block, $5 na yon. Pero $10, mostly $10 I buy every account. Pero ngayon ay sobrang baba. Nasa $4 na lang. $4, $3, $2. Itong SLP, I buy this one is $10. Ngayon is 59 cents. Sobrang baba talaga, 59 cents. Kaya itong account na to, this is my investment for 3 years, no? 10 years from now, we doesn't know kung magkano, no? 10 years from now natin itong bubuksan ulit. Ibig sabihin, 10 years from now ulit natin to i-withdraw. Kung tutubo ba siya o hindi, no? Tapos, doon tayo sa ayun lang po yung yun sabi na natin yung investment. Tapos, punta tayo sa sa pag-ibig. May pag-ibig ako. 40,000. May 40,000 tayo sa pag-ibig. Kaya, di na natin buksan yung pag-ibig. Punta tayo sa ng SSS. Hindi ko na hinulugan yung SSS ko. I only save for 10 years, no? Hinulugan ko lang yung SSS ng 10 years. Meron mga Simbank, Unobank, mga digital account. Mayroong Unbank, GoTime, and Encash. Ayan. Small amount, savings, paglalagyan. Next. Yun na po ang investment ko meron pala akong isa pa pala. Meron pala akong First Metrosec. May First Metrosec pala ako, no, na meron akong First Metrosec. Meron akong I spend this money is 52,000. Pero sa ngayon, mababa po yung First Metrosec ko. Nasa 48,570. May nasunog pa pala ako. May na-burn pala akong isang stock, no? Yung TICW. I bought, bumili ako ng TICW na 1,750. Kaya lang, na-burn, nasunog yun. Hindi, ewan ko. Ba't hindi na siya nawala lang yun dito. Pero at least, tumubo siya ng ito. Pero, mayroon akong 3 account, no, na sobrang baba. Halos na, yung Apollo ko is, halos kalahati na sa investment ko kinain na niya, no? Tapos yung SWIFT at saka yung CDC. We doesn't know, after 10 years, after 20 years, mag-grow din to, no? Habang may trabaho tayo, no? I invest small amount, you buy some stock.
And then, para pagdating ng araw, meron tayong madudukot pag wala na tayong work habang nag-work tayo, no? Ibig sabihin, meron tayong mga itinanim, no? Kasi pagdating ng araw, kung wala na tayong trabaho, at least man lang mayroon tayong maibinta. Maibinta tayong mga share para may pangtustos tayo sa pang-araw-araw. Pero habang nagtatrabaho tayo, natural, wag muna natin galawin. Mag-invest na lang tayo every month, no? Dito sa ating mga stocks, no? At bumili na lang kayo ng stock na anong gusto nyong stock, no? Nandito po yung stock, no, na binili ko sa SPI, sa yung Ali, sa GCash, sa Pure Gold sa GCash, sa AGI, sa GCash. DNL is sa GCash. I'm looking forward sa ARIT, no? I want to buy ARIT din. Nakalista lang yung ARIT dito kasi malay mo, pag may pera din tayo, no? Pag may extra money din tayo, bibili din tayo ng ARIT, no? Para din, habang may trabaho pa tayo, sabi natin kumikita pa tayo o meron pa tayong naiitatabi, pwede pa natin bumili, no? Kasi kung wala na tayong trabaho, pambili pa natin kung wala na tayong trabaho, no? Kaya habang may trabaho tayo, maliban po sa panggastos natin araw-araw, pambayad utang, expenses natin, pag may extra, magtabi, para meron tayong mga pan-investment para pagdating ng araw, hindi natin mamalayan. Malay mo, makakatulong sa atin yung mga bagay na iniipon natin sa ngayon, no? Sabi nga natin, no, na ang Diyos, binibigyan tayo ng pagkakataon na makapagtrabaho sa mga kabataan po natin, no? Kung marunong tayo pong mag-ipon, marunong tayong magtabi, no? Ang sarili natin, pasalamatan natin yan pagdating ng araw. Kasi yan naman talaga ang yun naman talaga ang kayamanan natin na maibigay natin habang bata pa tayo, nakapagtrabaho tayo ngayon. Natural, mayroon tayong naitabi at pagdating ng araw, babalikan mo yan at baka tumubo na, no? Ito yung mga, sabi nga natin na mga investment na natin i-invest. Ito palang maganda din to na. Dito. Ano ko yung dito? Bakit ganun to? Hanggang dito na lang, wala pala. Gabi na kasi ngayon, kaya wala nang online, hindi na tayo makakabili. Please again, moment. Kaya, hanggang doon na lang. Bye!